Umabot sa 347 na mag-aaral ng alternative learning system sa ilalim ng Schools Division Office ng lungsod ng Dagupan ang nagtapos at nakakumpleto ng pag-aaral sa ginanap na ika-18 na graduation and completion ceremonies sa West Central Elementary School 1 para sa school year 2025-2026. Ang kaganapan ay may temang Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Ayon kay Dr. Edwin Ferrer, ang division focal person ng ALS, binubuo ang bilang ng mga nagtapos ng 75 sa elementary level at 272 naman sa junior high school. Binigyang diin niya na ang programa ay nagsisilbing mabisang daan upang mabago ang buhay ng mga out-of-school youth at iba pang kalahok. Ibinigay din niya ang pagkilala sa 22 guro ng ALS na naging susi ng tagumpay sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo at dedikasyon. Bukod dito, batay sa paunang talaan, nasa 784 na ang nakapagtala para sa darating school year 2026-2027 sa nasabing programa. Ngayon ay ginaganap po ang 18 graduation and completion ceremony ng Alternative Learning System of Dagupan City, at ang ating mga nagtapos ngayon ay sa ating elementary level, meron tayong 75 at sa junior high school level ay 272 sa kabuuang 347. Ito po ang ating mga nagtapos ngayon ay aasahan natin na magpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa yung elementary pupunta sa junior high school at yung mga junior high school pupunta sa senior high school. Ito po ay may tuturing natin na isang pagbabago ng buhay ng ating mga out-of-school youth, dahil ang ating mga teachers na 22 sa kanilang sipag, tiyaga at talino na ibahagi nila para ang ating mga ALS learners na nagtapos ngayon ay naging masaya, maayos ang kanilang buhay dahil sa mga ginintoang turo na binigay ng ating mga ALS teacher. At ngayon, masasabi ko na ang ating mga ALS learner ngayon na nagtapos, sigurado mabibigyan sila uli ng magandang kinabukasan dahil sa alternative learning system na program ng DepEd Dagupan City. Inaasahan ko na sana 100% yung 75 na nag-graduate ng elementary pupunta sa junior high school at yung 272 na pupunta sa senior high school. Kaya ulit, madadagdagan ulit ang ating junior and senior, siguro pupunta sila sa, yung iba nasa formal, yung iba pupunta sa ALS. Ngayon, ang ating unofficial week count of 2026-2027 ay mayroon po tayong 784 na naka-enroll na ngayon for 2026-2027 sa ALS natin. Sa mga nagtapos ngayon, ang mensahe ko lang, sana ituloy ang laban, sana pag-igihan pa ang kanilang pag-aaral para kayang-kaya nilang i-knock out ang kahirapan at kamangmangan. Lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral na nagtapos ngayon na mga taga-Dagupan, kaya ang mga Dagupeños ay niyayakap ng DepEd Alternative Learning System Dagupan City para sila ay maging makabuluhan ang kanilang buhay dahil sa edukasyon. Para sa aking mga ALS teachers, you deserve 101 salute because dahil sa inyong sakripisyo, pagmamahal sa pagtuturo, naging matagumpay ang 2025-2026 ng ating alternative learning system. At sa lahat ng ating mga magulang, sana samahan nyo ang alternative learning system DepEd Dagupan sa pamumuno ng ating School Division Superintendent Dr. Marciano Yusuriano Jr., ang ating butihing Mayor Honorable Belante Fernandez at ang ating hepe ng Curriculum Implementation Division Madam Linda, at ako po as focal person, nagkakaisa po kami na ang literacy ng SDO Dagupan City ay gagawin namin lahat para i-knock out ang kahirapan at panatilihin ang ginintoang kaalaman sa pamamagitan ng alternative learning system. Mabuhay ang ALS! Isang patunay nito ang kwento ni Tita de la Cruz, 54 anyos mula sa Barangay Bunuan, Binloc. Sa kabila ng maagang pag-aasawa sa edad na 15 at kakulangan sa pinansyal, hindi siya tumigil sa pangarap.
Ngayon, buong tagumpay niyang tinapos ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng ALS Junior High School kaya maaari na itong makatuntong sa Senior High School. Upang matapos ang kanyang sekundarya, Gusto ko pong makapagtapos dahil hindi ko pa ako nakapagtapos mo. Kasi maaga po ako nakipag-asawa kaya hindi po ako nakapagtapos. Kaya ngayon gusto ko nakapagtapos. Makatulong sa junior high school ngayon tsaka sa susunod senior high school. Sa Federico, mahirap lang kasi dahil kulang sa budget. Kaya hindi ako nakapagtapos. Gusto ko sa naging picture gano'n. Pero hindi ko, wala na kasi. Hindi na po ako kasi matanda mo. Hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral ng mga anak ko. Nakipag-asawa na rin. Ngayon may negosyo po sila. Ayun lang. Kasi gusto ko rin na makapagtapos. Kaya gusto kong nakapag-aaral. Ipatuloy ang hindi ko natapos ngayon. Sana sa mga anak ko. Sana makapagtapos din sila. Kasi mahirap na unang pinag-aralan. Kaya ako ngayon gusto ko sana makapagtapos. Kaya ako lang junior high school. Sana ganun din sila. Makapagtapos sila sa pag-aaral. Ipinagmalaki naman ni Maria Linda Ventinilla, ang Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division, ang mataas na bilang ng mga nakapasa at nakatapos sa kanilang dibisyon sa lungsod. Binanggit niya ang patuloy na pagtutulungan ng mga tauhan mula sa mga mobile teachers hanggang sa mga tagapamahala at ang pagbibigay ng angkop na kagamitan at tulong sa mga mag-aaral. Idiniin niya na sa ALS ay hindi hadlang ang edad at bukas ito sa lahat, may asawa man o may anak, hanggat nagnanais matuto. Actually, talagang we feel na na-bless po ng gustong SDO Dagupan City kasi kami po yung pinakamarami ang passers, pinakamaraming napag-graduate, napag-complete, and hindi ito biro dahil nagtulong-tulong lahat yung mga kasamahan natin. Of course, andyan si Sir Edwin, no, na ating division coordinator, and then lahat ng mobile teachers natin, yung dalawang FSAs natin, si Sir Fred and Sir Fred, nandiyan din palagi. And andyan naman ang buong CID, no? Parang katulad naman nagpupunta ako sa mismong test nila para i-share ang ating mga nagtitake ng exam. At the same time, pag may mga nangangailangan ng salamin, binibigyan din natin sila. So, nakatuwa lang. Kahit sa BGMP, meron din tayong magaganap na mga pagtatapos. Sa rehab, meron din. So, nakakatuwa talaga at nagpapasalamat kami nangyari po. Bali, halos parehas din naman ang sinusundan namin. Kaya nga lamang po, specialize yung pagbibigay sa kanila ng pagtuturo. Kasi nga po, hindi naman sila available araw-araw. So, tinutulungan namin sila na matutunan nila yung mga konsepto sa pamamagitan ng mga pinapakita na at pinapabigay namin mga learning resources. Siyempre, meron din mga activity sheets na binibigay ang mga yan na pang-ALS talaga. Depende kung ano yung grade nila o yung level ng reading level din nila. Meron na yung comprehension. So, yun, ang ginagawa namin. Actually, yung mga elementary and junior high school natin ay sigurado na natin na ganyo na natin na bigyan ng inspiration na ituloy yung kanilang junior high school at senior high school. At yun naman mga gusto pa dyan, napapasok ng elementary, regardless sa edad ko ito, hindi po nasasabi sa edad ng pag-aaral. So, sana lahat sila na nangangailangan ng tulong namin, lalo na yung medyo nagkakaedad na, yun, nakita nyo naman, may asawa man, may anak na, diba? Tinutulungan natin sila. So, sana po, laging dumami pa ang aming matulungan at sana mas maging maganda ang buhay ng mga natulungan namin. Thank you po.
Ipiniliwanag naman ni Jonavel Pukis, ang ALS implementer, na iba ang ALS sa formal na pag-aaral. Hindi anya ito araw-araw tulad ng regular na klase. Sa halip ay nakatakda ang mga sesyon ayon sa oras ng mga kalahok upang makasabay nila ang trabaho at gawaing bahay. Ginagamitan ito ng mga module at kagamitang pang-aral at tinitiyak na ang sistema mismo ang umaakma sa pangangailangan ng bawat isa, kaya walang hadlang sa pagtatapos ng pag-aaral kahit pa sila ay nagtatrabaho. Masayaan niya ito sa kanyang trabaho sa halos 8 taon na niyang pagtuturo dahil marami itong nakikilala at natutulungan ng mga learners. Ang output is flexible siya. Usually na tinutulungan namin mga output and tulungan nagkaroon po ng problema, maagang nakapag-asawa, nagkasakit, ganun po. Dahil sa kahirapan, usually ganun po. So yun ang session namin is flexible po, hindi po siya daily. Compared to regular class, meron lang po kami certain schedule para kahit may trabaho sila, pwede nilang isabay ang kami. Pinakamahirap naman po is usually nga po yung mga may mga trabaho, ganyan. Kasi nga po, hirap na kami humingi ng schedule nila. So, ang ginagawa na lang namin, modular na. And po, sobrang saya po kasi nakakakilala ako ng iba't ibang klase ng mga langit at saka nakakatulong kami. Ako parang ganitong graduation, iba yung feeling na nakakatapos kami ng taong na wag po silang matakot na wag po silang mahiyan dahil ang out po ang siyang mismo mag-a-adjust sa needs nila. Kami mismo ang hahanap ng schedule ng paraan. So, maraming paraan, wala na po pwedeng itahilan na hindi na sila makakatapos. Bilang panauhing pandangal at tagapagsalita at alumni ng ALS noong 2016, ibinahagi ni Mary Micaela Escosio ang kanyang karanasan. Ayon sa kanya, nagsilbing tulay ang programa ng sektor ng edukasyon upang makabangon mula sa iba't ibang pagsubok sa kanyang pag-aaral, kaya naging matagumpay na itong guro. Hinarap niya ang negatibong pananaw ng iba, ngunit nanaig ang kanyang pangarap. Iminungkahi niya na huwag hayaang diktahan ng ibang tao ang kapalaran, panatilihin ang pananalig sa Diyos at pahalagahan ng lahat ng tumulong sa kanila. Actually, I am very proud to say that I was a product of alternative learning system. It was a decade ago, actually, 10 years ago, 2016, I had been here as an ALS student. And then now, 10 years later, I was so glad that they invited me to become their guest of honor and speaker. It's really an honor for me to share and inspire the ALS learners. Actually, there's a lot of people, they think negatively about ALS kasi they think it's out of school yun, mga dropout students. Somehow, it's true, pero different cases din kasi siya, case by case. Some students have physical ailment or maybe personal circumstances or financial problem. In my case naman, ano siya, na-experience ko at a young age. So, buti na lang may alternative learning system. It became my bridge and stepping stone. Yes, and aside from that, first, ang aking inspiration is my family, my teachers, and my mentors here. I want to become like them. I can impart my experience and knowledge, my journey sa mga ALS learners. There's a lot of things that I want to say. First of all, huwag kami nasutan ng Diyos. Tumawag palagi sa Diyos because He is our guide. No matter what, siya palagi ang number one. Pangalawa, always give gratitude. Appreciate your parents, your family, your teachers, and your mentors, everyone. Lahat ng tumutulong sa atin. At the same time, huwag kayong susuko. Don't let other people's judgment define who you are. Don't let them define your destiny. You should set your own goals, your own dreams sa inyong puso and pursue everything na ikabubuti ninyo. Be the best version of yourself. Sa kabuuan ng kaganapan ay patunay na nagkakaisang at hikain ng SDO Dagupan na labanan ang kamangmangan at kahirapan sa pamagitan ng edukasyong bukas para sa lahat. Para sa programa ang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Libre ako mas nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!